Sa video ito, magsosolve tayo ng isang math word problem. So, gagamit tayo dito ng block model approach. Jane, Alice, and Peter had a sum of money. After Jane spent 1/4 of her money, Alice spent $80 of hers, and Peter spent 1/2 of his money. They had an equal amount of money left. If they had a total of $1,008 in the end, how much did each of them have at first? Sabi dito sa problem, they had an equal amount of money left, or pare-pareha sila ng amount na natira. Ngayon, gagawa tayo ng block na magre-represent sa pera nila na natira. Itong mga kulay yellow, yan yung magsisilbing amount ng pera natira ni Jane, ni Alice, at saka ni Peter. Makikita natin na pare-pareha sila ng laki. Ngayon ay hahatiin ko naman sa tigtatatlo yung bawat block. Dapat ay pare-parehas ang laki ng tatlo. So, makikita natin na yung tatlong block kanina ay naging 9 na. Pare-parehas na laki. Sabi sa problem, pag pinagsama daw yung natira ni Jane, ni Alice, at saka ni Peter, ay katumbas ng $1,008. Ibig sabihin, yung $1,008 ay hahatiin natin sa 9 para malaman natin kung ano ang value ng bawat block. Kaya pag dinivide natin yung 1,008 divided by 9, ang magiging sagot ay 112. Ibig sabihin, itong mga bawat block ay may katumbas na $112. Ngayon ay isolve muna natin yung kay Jane. Sabi sa problem, si Jane daw ay naka-spend ng 1/4 of her money. Tingnan naman natin dito yung model o yung block na magre-represent doon sa na-spend ni Jane. Itong block na to yung magre-represent doon sa na-spend ni Jane. Makikita natin na 4 na block na. So, ibig sabihin, itong isang block na ito yung 1/4 ng pera ni Jane. Yan din yung dahilan kung bakit hinati ko sa 3 yung bawat block. Para pag nagdagdag ako ng isang block, katumbas na rin siya ng 1/4 nung kabuuan ni Jane. Para ma-solve natin yung pera ni Jane, i-multiply lang natin sa 4 yung $112. Kasi yung pera ni Jane ay binubuo ng 4 na block na tig $112. Kaya Jane had $448 at first. Ngayon, na-solve na natin yung pera ni Jane. Sunod naman natin yung kay Alice. Sabi sa problem, ang nagastos lang ni Alice ay $80. Para ma-solve natin yung pera ni Alice, i-multiply lang natin sa 3 yung $112 kasi 3 block lang naman yung kay Alice. Tapos, idagdag natin yung $80 which is yung kanyang nagastos. Kaya 3 times $112 is equal to $336 plus $80. So, ang sagot ay $416. So, Alice had $416 at first. Ngayon ay isunod naman natin yung kay Peter. Sabi sa problem,
Peter spent 1/2 of his money. Ibig sabihin, itong tatlong block na to na tigo 112 na natira, ito ay kalahati lang ng kanyang pera. Kasi yung kalahati ay nagastos o na-spend na ni Peter. So para makuha natin yung kabuuang pera ni Peter, itong $112 ay i-multiply natin sa 6. Okay, so 6 times $112 is equal to $672. So ibig sabihin, Peter had $672 at first. Kaya ang sagot sa problem na ito, si Jane ay mayroong $448, si Alice ay $416, at si Peter naman ay $672.